Hello Gemini! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, ang relationship at sa uli kukuha ko ng additional cards. Kaya magkahiwalay yung situation mo at saka situation ng person mo para magkaroon ka ng idea kung paano mo mariresolbahan yung problem nyo kung meron man. May posibilidad na magkabaliktad ng situation kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Ang situational card mo ay health. Ang ilan sa inyo mukhang meron kang karamdaman or dinaramdam. At yung kalusugan mo ang isa sa ipinagdarasal mo sa Diyos na maging stable. Alamin natin kung bakit yan yung ipinakita na card na situation para sa mga Gemini. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Two of Pentacles, the Sun, Four of Wands. Ang ilan sa inyo may dalawang choices kang pinagpipilian. Pwedeng dito ka magtrabaho o kaya sa ibang bansa. Kahit na may pagkalito sa iyo or pinaplano mo pa lang, dalawang cards na yung nagsasabi na may good luck, happiness, good health, at saka kapayapaan. At saka nakadalawang cards ka na secure na pamumuhay at saka may balanse. Napansin ko rin na ang ilan sa inyo maybe nasa ibang bansa ka at nagpaplano ka na umuwi sa Pilipinas. Dahil meron kang cards na nagpapakita ng reunion at saka celebration. Ang ilan sa inyo mukhang plano mo pang sorpresahin ang pamilya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maybe alam mo na to, na nagkaroon ng kasinungalingan o kaya hindi naging faithful ang person mo sa iyo. Or maybe ikaw yung nakagawa nito. Single ka man or nasa relationship, malaki yung malasakit mo sa kapwa. Kaya nagkakaroon ng maling akala yung ibang tao. At saka ang ilan na nasa relationship, anuman ang problema sa relasyon nyo ng person mo, may mga hadlang, dalawang cards na yung nagsasabi na maaayos nyo ng person mo ang relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, gusto mo na magpakasal kayo ng person mo, yung may legality na ba sa relasyon. Sa mga single, meron kang special someone. Pero maganda rin kasi yung takbo ng karir mo kaya namimili ka. Ito naman yung situation ng person mo, abundance. Pangkalahatan ang tinutukoy ng card na ito sa personal na buhay, sa love life, or sa career. Abundance na situation ng person mo. Ituloy ko lang guys ha, single ka man or nasa relationship, yung connection nyo or relasyon ng person ay magpapatuloy. Kumbaga, nandun yung tiwala nyo sa isa't isa. At ito yung sign na may magandang future ang connection or relationship. Di ba nga ang ilang single nagkakaroon ng pagkalito kung love life ba or career? Kasi ito yung panahon na ini-enjoy mo yung buhay mo. The Lovers, Six of Pentacles at the Tower. Sa situation ng person mo, katulad mo,
meron din siya mga importanteng choices or decision na gagawin sa buhay. At saka base sa card ng person mo, meron siyang sinusuportahan o kaya siya yung taong mapagbigay, lalo na pagdating sa financial. At ang advice ng cards ay wala namang problema kung tutulong ka. Pero kailangan hinay-hinay para hindi abusuhin yung kabutihan na ibinibigay mo sa kapwa. Kailangan na babalanse mo yung sitwasyon mo sa buhay, lalo na pagpatungkol sa mga pinaghirapan mo. Para hindi magkakaroon ng panloloko sa situation or sa relasyon. Sa mga single, kung wala kang plano na magkaroon ng romantic na relasyon sa potential person, kailangan maging klaro dun sa potential person. Kasi ang ilan sa inyo na single, nakatagpo ka ng person na mabait, mapagbigay, marunong umunawa sa situation. Pero dahil sa hindi ka ready, mawawala yung pagkakataon na ito. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan ng pagbabago sa pananaw mo sa buhay. Para hindi mo mataboy yung magandang relasyon sana na pang long term na pwede sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay nagpapatuloy na mainit yung relationship nyo, passionate at saka romantic. At ang ilan naman patuloy na merong give and take sa relasyon. Kasi nagpapakita na very supportive ang person mo. Ito naman yung card para sa relationship. Intention. Sa card na ito ipinapakita na ang intensyon mo sa buhay ay yung makamit lahat ng pinapangarap mo. Lalo na yung patungkol sa love, kapayapaan, at saka pagiging focus. Ito yung patuloy mong minamanifest na para magkaroon ng katuparan. Sa mga nasa relationship, kung yung person mo niloko ka, matitikman niya yung karma na para sa kanya. At yung karma, maliit man ito or malaki yung nagawa natin o hindi man natin isipin, dumarating talaga. Kaya kapag dumating yung sitwasyon na ito sa buhay mo, yung karma, kailangan mo tong harapin. Kasi yun yung naging resulta sa mga maling aksyon. The Temperance, Knight of Wands at the Death. Sa career, magkakaroon ka ng bigger at better na oportunidad na darating sa buhay mo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na positibo. Pero syempre guys, may mga pagbabago or biglaang nangyayari sa buhay natin. Kailangan mong maging ready at lakasan ang loob. Kapag maganda yung takbo ng karir mo, huwag masyadong magpakakampante kasi meron pa rin mga problemang darating, lalo na sa financial. Kailangan mong makasurvive. Pero hindi mo kailangan mag-worry kasi dalawang cards na yung nagsasabi para sa good news na darating sa iyo sa financial. Kaya kapag may extra money ka, isave mo para hindi mo pagsisihan. Nakadalawang cards ka na kasi para sa warning sa financial. Sa health naman, dalawang cards yung nagsasabi na ipagpatuloy yung healthy na lifestyle. Huwag magpaka-overwork at alagaan ang kalusugan. Sa mga single, naka-4 na cards ka na may potential person na darating na magpapakita ng karakter na gusto mo. Kaya kung gusto mo ng bagong relasyon para sa mga single, ay kalimutan na yung mga negatibong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo or nakaraan. At para naman sa ilan na nagkakaroon ng pagtatalo sa relasyon, makakamit nyo din yung kapayapaan sa relationship at magkakaroon ng solution.
Sa mga nasa relationship, may movement or changes na mangyayari sa buhay nyo ng person mo. Good or bad man itong situation na to, kailangan nyo makasabay. Kasi kapag nalagpasan nyo ng person mo, yung trials na nangyayari sa relasyon nyo, may magandang kapalit ito. Panghabang buhay, hindi masusukat na kaligayahan. Sa additional card, mukhang pinagpatuloy lang kasi itong Six of Swords, ang ilan sa inyo hindi mo na talaga nakayanan pa na magtagal ang relationship nyo. Mas pinili mo yung kapayapaan sa isip mo. Pero syempre, nagstay ka man or nag-let go sa relasyon, may positive result pa rin yan sa buhay mo. Itong Eight of Cups naman, ang ilan sa inyo, marami ka ng pagsubok na pinagdaanan sa buhay. At kahit may dumating pang trials sa buhay mo, ay kaya mo na itong harapin. Tatanggapin mo yung mga challenges at mananatili kang focus at matatag. Kasi para sa iyo, parang hindi na bago yung mga situation na darating or problem. Pangalawang card na ito, the Moon, na ang ibig sabihin susugal ka sa kung anong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo kasi alam mo kung ano yung mangyayari. At alam mo rin sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. At saka ipinapakita rin na malaking kawalan sa trabaho mo kung nag-resign ka na. Kukontakin ka pa rin para sa opinion mo or kung saan na ilapag yung ganito, asan yung ganito, paano gawin yung ganito. Doon mo mararamdaman na worthy ka sa naging position mo. At saka ang ilan sa inyo, risk taker ka, na kahit may bago kang sisimulan, ma-pressure ka man, alam mo na ito yung gusto mo. Merong susuporta at tutulong sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 999. You are experiencing a cycle of completion. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. 303. Many opportunities coming your way, and your angels want you to be open to these many opportunities.